Tanungin mo nga ang katabi mo, in love ka ba? So ituloy po natin ang kwento ng babae na ito. So, she fall in love sa isang lalaki na pag tinitignan niya, parang mukhang eto yung kanyang ideal man. At nung sila po ay nagsisimulang makilala niya itong lalaki na ito, naging boyfriend niya na, tinanong niya, matanong nga kita, maliban sa iyong business, ano pa ba ang iyong pinagkakaabalahan? Ang sabi po nung lalaking ito, ako ay author din ng isang libro. Anong title ng libro na mga sinulat mo? At nung binanggit ng lalaking ito, yung isang libro na kanyang sinulat, biglang, ting! Naalala niya. Pamilyar yung title ng libro. Naalala niya na matagal na panahon nang nakalipas, nabili niya yung isa sa mga libro na sinulat ng lalaking ito. Pero hindi niya binanggit dun sa lalaki, sa kanyang boyfriend. So pag uwi niya sa kanyang tahanan, pumunta siya dun sa stock room, hinalukay niya yung mga naroroon at natagpuan niya yung inaalikabukan na libro. Pagtingin niya sa title, yun nga! Pagtingin niya sa pangalan ng author, yun nga ang kanyang boyfriend. At sinimulan niyang buksan ulit ang libro, simulan niya sa chapter 1. At nung binabasa niya na, parang ayaw niya nang bitawan. Ang sabi niya, niyakap niya yung libro, napakaganda naman ng librong ito. So inspiring. Ang tanong, nabago ba yung nakasulat sa libro? Hindi naman. Kaya lang, this time, nagkaroon na siya ng relationship doon sa author. Amen. At ako ay naniniwala, ganun din, pag pinag-usapan natin ang salita ng Diyos, ang Bible, may mga tao hindi interesado sa Word of God. Pag binasa ang Bible, ano ba naman ito? Boring! Pero para sa mga anak ng Diyos na may relationship sa ating Diyos na buhay, pag binasa natin ang Bible, so inspiring. Amen! The Bible is the only book wherein the author is so in love with you. Ang Biblia lamang ang tanging aklat na ang author ay in love sa'yo. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, in love sa'yo si Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! So ang title po ng aking topic sa umagang ito, kasi nandito po tayo sa month of April, ang series po natin, Grow in the Word. Sabihin nga natin, Grow in the Word. Alam niyo po kasi itong taon na ito, ang ating tema sa buong isang taon, Unstoppable Rapid Growth. At ang nais ng Panginoon, para maranasan natin yung unstoppable rapid growth, we need to grow in the Word. So the title of our topic this morning, How We Grow in the Word of God. Paano nga ba? Ano ang mga dapat nating gawin upang tayo ay lumago? Napakahalaga ng paglago. Dahil kung ikaw ay isang Kristiyano, anak ng Diyos, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, nanampalataya ka, at kinilala mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, binigyan ka ni Lord ng buhay. Dahil ang tao ay nagkasala, namatay ang kaluluwa, napahiwalay sa Diyos. Yan ang sinabi ng Panginoon kay Adan. Wag niyong kakainin ang bungang kahoy
na nasa gitna ng hardin. Pwede niyong kainin lahat ng bungang kahoy, maliban sa bungang kahoy na nasa gitna ng hardin. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kapag kinain mo yan, sigurado! Sabihin nga natin, sigurado! Ganyan si Lord. Pag nangako, nagbigay ng utos, sigurado. Ang sabi ni Lord, sigurado, for sure, surely, you will die. You will surely die. Ang sabi ni Lord. And we know the story. Nagkaroon ng encounter si Eve sa serpent. He was deceived. She was deceived by the serpent. Kinain niya ang ipinagbabawal na bungang kahoy at ganun din si Adan. At dahil doon, dumaloy ang kamatayan at ang kasalanan. Magpahanggang ngayon. Pero nung ang tao ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, inalay niya ang kanyang buhay, tumigis ang kanyang banal na dugo. Ang kordero ng Diyos ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay, at lahat ng mananampalataya sa kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya't lahat ng anak ng Diyos may buhay na walang hanggan. Can I hear your amen? So this is not all about religion. This is all about our relationship with our Abba Father, our relationship with our God. At dahil binigyan tayo ng buhay, ini-expect ng Panginoon na ikaw ay lalago. Kausapin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, sige kausapin mo, kapatid, ini-expect ni Lord, lalago ka. Pero kung wala ka pang covenant kay God, kung hindi mo pa tinatanggap si Lord Jesus Christ bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, wala nang ibang tagapagligtas. Hindi tayo lalapit kung kani-kanino para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang lalapitan lang natin ang Panginoong Jesucristo kasi siya ang nagsabi, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Sa Kanya tayo lalapit. At kung ginawa mo yan, ikaw ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos, meron kang buhay, at ine-expect ng Panginoon na ikaw ay lalago. Because growth is a fundamental principle of life. Just as plants grow by absorbing nutrients and sunlight, we are called to grow in God's Word. And expect ng Panginoon na ikaw ay lalago at available. Lahat ng pangangailangan mo upang ikaw ay lumago. At yan po ang layunin, bakit may church. We want to present the Word of God because you need the Word of God enable for you to grow. Ang unang pinipresent ng church, the message of the gospel, para ang tao ay magkaroon ng maiayos ang relasyon sa Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan. At the moment na ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng intimate relationship with God, hindi doon natatapos. Kinakailangan ang isang taong kumilala sa Panginoong Jesucristo magpatuloy. Amen! Sabihan mo sa katabi mo, kailangan magpatuloy, kapatid. Ganon ang relationship. Parang mag-asawa, hindi pagkatapos ikasal, humarap sa altar, gumawa ng covenant kay God, gumawa ng covenant sa bawat isa, pagkatapos nun, maghihiwalay na. Paglabas ng simbahan, maghihiwalay na. May mga tao na ginagawa yan kay Lord. Pag naimbitahan sa church, i-challenge, i-encourage na magsuko ng buhay sa Panginoong Jesucristo, gumawa ng covenant, tanggapin, kilalanin ng Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, pagkatapos nun, paglabas ng church, bye-bye.
Hindi nagpapatuloy sa kanyang relationship with God. Sabihan mo nga ang katabi mo, mabuti na lang nandito ka. Mabuti na lang nagpapatuloy ka. At yung relationship natin na ito sa Panginoon, ito po ay lifetime. Amen. Hanggang sa huling hininga, may relationship tayo sa ating Panginoon. At mamamatay ang katawang lupa ng tao. Maliban na abutan tayo ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Because we are in the end times. Sabi nga ni Rebsel, we are not just in the end times, nasa last page na. Kung tayo ay aklat, hindi lang tayo nasa last chapter. Nasa last page na tayo ng aklat. Malapit na matapos ang kwento dito sa mundong ito. At magkakaroon na ng bagong kwento sa future eternity. Pero habang narito pa tayo, magpapatuloy ang kwento, magpapatuloy ang relasyon natin sa Panginoon. Can I hear your amen? So available ang salita ng Diyos. So paano tayo lalago? How we grow in the Word of God. Sino dito handang makinig, handang matuto, handang manampalataya, at handang sumunod? Can I hear your amen? Number 1, desire for God's Word. Alam niyo po, ito po ay continuation sa mga nakadalo ng midweek natin, Power Wednesday. Ako po ang nangaral. Kung kayo ay nakasama namin doon o kayo ay nakasama sa online, ito po ay continuation. So number 1, desire for God's Word. Growth start with a genuine hunger for the Word. Para daw lumago ang isang tao, ang isang Kristiyano sa salita ng Diyos, dapat gutom. Pag hindi gutom, kahit anong pilit mong alok, hindi kakain. Kasi hindi gutom. Or feeling niya, feeling busog. Pag-uusapan pa po natin yan. Pero tanungin mo ang katabi mo, nagugutom ka pa ba? Sino dito ang hindi nag-almusal? Ha? Meron ba dito? Kaya nga po ang church natin, pupunta kayo ng maaga dito. Kasi po, meron tayong coffee. Nagpo-provide po tayo every Sunday. Meron tayong coffee. At ganoon din sa mga nasa FB Live. Kita nyo, hindi kayo makapagkape dito at pandesal. Kasi nandyan lang kayo sa FB Live. Kapag may pagkakataon kayo, bumisita po kayo dito sa ating main church dito po sa Ciudad Real para matikman nyo ang special coffee galing kay Sister Lani. No? Ayan. At meron din tayong, ano pa ba? Coffee at pandesal. Hot ba yan? Hot pandesal ba yan? May palaman pa na pandesal. So, kaya lang kapag kasi kayo ay dumating dito nang nagsisimula na, hindi na kayo makakapagkape at makakapagpandesal. So, napakahalaga po na ang isang tao ay nagugutom. Just as physical food sustains the physical body, the Word of God nourishes our soul. Nagmimistulan ding pagkain ng kaluluwa. Nagmimistulan ding pagkain ng espiritu ang salita ng Diyos. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the pure milk of the Word, that you may grow thereby. Alam nyo kung saan tayo hinalintulad? Hindi po tayo hinalintulad sa isang sanggol. Hinalintulad tayo sa isang bagong panganak na sanggol.
Kasi may mga characteristics ang bagong panganak na sanggol na kakaiba sa isang sanggol na maaaring 1 buwan na o 2 buwan na compare sa isang bagong panganak. Newborn baby. Diyan tayo hinalintulad ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, as newborn babes, desire. Sa ibang translation po ay crave. Desiring the word means delighting in it, finding joy and satisfaction in its truths. Alam niyo po ang isang karakteristik ng sanggol na bagong panganak, yan po ay nanatili sa sinapupunan ng nanay for 9 months. Yan po yung ideal. Siyempre, kapag ka may mga complication or kailangang ilabas ka agad yung bata, yung sanggol na nasa loob, yung iba ay 7 months. Yung iba ay 8 months. Pero ideally, ang sanggol ay nasa sinapupunan ng nanay for 9 months. At ang bata ay kumakain sa pamamagitan ng ng umbilical cord o nung tinatawag na pusod. Ang pusod ng bata ay konektado sa kanyang ina. Hindi kumakain ng bata ang sanggol sa loob ng sinapupunan sa kanyang bibig. Nung ako po ay bata at sinabi na meron akong kapatid na nasa loob ng tiyan ng aking mother, kaya kailangan kumain ang mother ko ng masusustansyang mga pagkain, akala ko noon, pag kumain yung mother ko, yung aking kapatid, naghihintay, sasaluhin yung pagkain na kinakain ng mother ko at yun ang kanyang kakainin. Hindi pala ganon. Ang pagkain pala ay nasa umbilical cord, parang tube. Nakadikit sa nanay. Kung ano kainin ng nanay, yung nutrients na yon ay naa-absorb ng anak. O, ito na po. After 9 months, lumabas yung newborn baby. Ano ang gagawin ng doktor? Puputulin yung yung umbilical cord. This time, para kumain ng sanggol, hindi na gagamitin yung tube na yon. Saan nadadaan ang pagkain? Sa kanyang bibig. Kaya lang, yung newborn baby, hindi niya alam kung paano kumain gamit ang kanyang bibig. For 9 months, dependent siya sa nanay niya. Alam niyo, ang ginagawa ng mga doktor sa Israel, sa ancient Israel, ang gagawin nila, binubuka nila yung bibig ng newborn baby at papahiran nila ng grape juice, katas ng ubas, yung gums, yung palate, yung dila ng newborn baby for the very first time. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ng sanggol. For the very first time, maa-activate yung kanyang taste buds. Naalala ko yung apo ko, si Noah, hindi yan nakakakain ng mga matatamis nung siya ay lumalaki. Walang candy, walang kahit anong sweets. I think 6 months ata yon or medyo lumalaki-laki na siya, biglang binilhan ni Rebsel ng chocolate. 1 year old na nun. Ano? Mahigit 1 taon. Sige, tumawad ka pa. So, mahigit 1 taon daw. Kaya lang, hindi ko makalimutan yung kwento na yan kasi nung kumain ng chocolate si Noah, pagkagat niya ng chocolate, for the very first time, nakatikim siya ng tamis. Kitang-kita ko yung muka. Meron palang ganito? So, na-imagine ko yung newborn baby nung pinahiran ng katas ng ubas, manamis-namis, maasim-asim, so yung baby gumaganyan.
Pag nakita ng doktor na gumagano na yung baby, kukunin nila at ilalagay na nila sa kanyang ina for breastfeeding. Kasi na-realize ng baby, kung ako ay kakain, pwede pala dito. Meron akong nalalasahan. Nagke-crave. Ito yung sinasabi sa binasa natin, as newborn babes desire or crave for pure milk of the word. Dapat pala, ang isang anak ng Diyos na hinilintulad sa sanggol na bagong panganak, nagde-desire, nagke-crave. Dapat paggising mo sa umaga, ang itsura mo ganito. Amen. Sino dito paggising sa umaga, kinakapakaga, nasan ba yung cellphone ko? May nag-like kaya dun sa pinost ko kagabi? Nag-reply kaya yung kachat ko? O sino dito, paggising mo pa lang sa umaga, excited ka na kasi may dawn prayer, may morning prayer and devotion, na kung ikaw man ay nagpe-prepare, amen? Papasok ka ng office, pupunta si Sister Jane sa COA, kasama ng mga preparations ay ang salita ng Diyos. Amen? Sino dito magpahanggang ngayon, gaano ka man katagal sa iyong buhay Kristiyano, gutom na gutom ka pa rin, nagke-crave ka pa rin, meron ka pa rin strong desire for the Word of God. Can I hear your amen? Dapat para din daw tayong usa. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba yung usa? Alam nyo yung mga usa sa savannah. Basahin po natin ito. Psalm chapter 42, verse 1 and 2. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. Sa ibang translation, long. And it's the same word. Ito po ay nasulat sa Hebrew kasi Old Testament. Pero yung nabasa natin sa 1 Peter chapter 2, verse 2, ay parehas na salita. Desire, crave. Sabi dito, my soul thirst for God, for the living God. Ang usa po kasi, sa savannah, ang savannah, nag-iiba ang climate. May pagkakataon na ang savannah ay namimintog ng berdeng mga damo at mga halaman. Pero nagkakaroon ng pagkakataon sa savannah na natutuyo ang mga halaman, natutuyo ang mga damo at maging ang mga batis. So ang mga hayop nagmamigrate sila. Naghahanap sila ng lugar na kung saan ay naroon ang tubig. Sino sa inyo ang naranasan na ninyo na kayo ay uhaw na uhaw, feeling mo nga dehydrated ka na kasi walang available na source ng water? Na nanunuyo na labi mo, nanunuyo na dila mo, nanunuyo na ang bibig mo, nagdedesire ka ng tubig. Ganyan ang nararamdaman ng mga hayop sa savannah at ganun yung halimbawa ng isang usa. Maglalakbay sila ng malayo, almost nasa point of dehydration, and then makakakita sila ng a small body of water. At doon iinom. Uhaw na uhaw. That's the same word, craving. Para pala lumago ang isang Kristiyano, dapat ma-realize natin, gagawa tayo ng decision, I desire, I long for the Word of God.
Kasi nagkakaroon ng pagkakataon, nasisira ang ating appetite. Bakit? Kasi nagkakaroon ng substitute, yung salita, yung pure. Ang ginamit kanina, pure milk. Ang tawag dyan, kung sa atin ngayon, gagamitin natin sa physical, merong mga tinatawag na whole foods. Yan yung mga totoong pagkain na magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng nutrients. Nandyan yung mga vitamina, yung mga mineral na kailangan natin, pero may mga tinatawag na mga junk foods. And we need to avoid junk foods. At kukunin natin ang parallel nito sa spirit. Just as our physical health suffers from consuming junk food, our spiritual well-being can also be impacted when we indulge in harmful influences. Spiritual junk food offers momentary satisfaction, but ultimately leaves our souls malnourished. Ang feeling ng tao, pag siya ay nagko-consume ng junk foods, feeling niya, nasasatisfy siya, pero hindi naman natutugunan ng mga pangangailangan ng kanyang katawan, nagiging malnourished ang katawan. Mukha lang malusog, pero ampaw. Marupok ang buto. Mahina ang katawan. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang malusog yan? Ha? Pindutin mo nga yung, ano ba yan? May muscle ba yan? Kaya ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ. Huwag tayong madidistract ng mga bagay na magiging substitute sa totoong pagkain ng kaluluwa natin, ang salita ng Diyos. Amen. Spiritual junk food includes anything that distract us from the truth. Vain philosophies, worldly entertainment, and teaching that dilute God's Word. Tingnan niyo po ako. Masababa ang social media. Ang sagot ay hindi. Pero nagmimistulang junk food yan pag naging substitute na yan ng Word of God. Yung oras mo para sa salita ng Diyos, naaagaw ng ibang mga bagay. Kaya mong mag-scroll ng 1 oras, 2 oras, yung iba nakikimarites lang sa mga nangyayari sa ibang tao. Pero pag Word of God, walang time. Magbabasa lang ng Word of God kapag dumating sa bahay, paggabi na, tapos magtatanong, Bishop, pwede po bang magpa-counsel? Ano yung kapatid? Gusto ko lang pong tanungin, bakit po tuwing magbabasa ako ng Bible, inaantok ako? Sagutin mo yan, Bishop. Sagutin mo! Sabi ba naman sa akin? Tinanong ko siya. Sabi ko, kapatid, bakit ka nagbabasa ng Bible pag inaantok ka na? Bakit hindi ka magbasa yung kalakasan mo pa? Amen? Yung paggising mo sa umaga, talagang intentionally maglalaan ka ng time, mag-toothbrush ka muna, pampagising kasi yun. Ha? O maghanda ka ng kape, katabi ng iyong Bible. Kung nagkakape po kayo, pero kung hindi naman, tsaa. And then, pinapakita mo kay Lord, mahalaga sa'yo ang Word of God.
Junk foods confuse the brain that you are well-fed. Yan po ang ginagawa ng junk food. Kinu-confuse yung brain. Akala mo, feeling mo, busog ka. Kaya nawawala ang appetite for the Word of God. Di nyo ba napansin yung bata? Pag pinakain, binigyan mo ng candy, bago mananghalian, bago maghapunan, binigyan mo ng candy, ayaw na kumain. Bakit? Meron siyang feeling satisfied, feeling gutom. Exemption lang po yung aking apong si Judah. Yung apo kong si Judah, kahit anong ipakain, gutom pa rin siya. Junk foods can trick the brain into believing it's well-fed, even when the body is actually lacking essential nutrients. It is creating a false sense of fullness of satiety, even though the body hasn't received the nutrients it needs. Yun po yung ginagawa ng junk food. Nako-confuse yung brain. So, para tumaas ulit ang antas ng ating desire, ng ating cravings for the Word of God, kinakailangan po ibabalansin natin ang ating time. Yung mga nakikita natin na pwedeng makadistract, magbibigay ka talaga itong oras na ito, I will meditate the Word of God, I will read the Word of God, I will pray, nakalaan ito dito. Walang iistorbo, oras ko ito sa Panginoon. Amen? And then continue to grow. Di ba? Tayo kasi mga Pilipino, meron talaga tayong naka-oras para sa agahan, tanghalian, hapunan. Si Sister Ann, may merienda pa yan. Di ba? Pero alam nyo, may mga tao, pagkagutom kakain. Walang oras-oras. Dapat ganun tayo sa Word of God. Pag may opportunity, basa, meditate. Amen. Be in the presence of God. Pag may pagkakataon, pray. Napakaganda po na ma-develop natin yan. So, number 1, para po tayo ay mag-grow sa ating relationship kay God, mag-grow ang ating spirit desire for God's Word. Crave. Dapat palagi tayong gutom, palagi tayong uhaw sa salita ng Diyos. Pupunta na po ako sa point number 2. Number 2, deeply rooted in the Word. Para po tayo lumago, kailangan nating lumalim. Amen. Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, para ka lumago, kailangan mong lumalim. Ganyan po ang puno. Para yan ay lumago at mamunga ng sagana, kinakailangang lumalim ang ugat. The fruit is always dependent on the roots. Just as roots anchor a tree and draw nutrients, we must be grounded in the Word to withstand life's storms and draw wisdom for our growth. Sabi ng Colossians chapter 2, verse 6, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Napakahalaga talagang magpatuloy. Sabihan mo nga ngayong katabi, magpatuloy tayo, kapatid. Verse 7, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Napakahalagang magpatuloy, kasi pag hindi ka nagpatuloy, hindi ka lalalim. Amen. Yung dadalo ka lang tuwing anniversary. Dadalo ka lang pag may Christmas party. Dadalo ka lang pag may mga special, hindi ka lalalim. Dapat, pag Sunday, meron akong nadaluhan na isang church service. Nagulat ako. Ang laki ng kanilang congregation.
Lahat ng nandun, observan po ako pag napunta ako sa isang lugar. Pagdating ko pa lang doon, inoobserban ko yung mga tao. Grabe! Lahat ang upo, diretso. Nakakita na kayo taong interesado doon sa kanyang naririnig, doon sa kanyang natututunan, iba upo. Amen. Nakaupo, diretso, walang hawak na cellphone. Nahiya nga ako kasi pagpasok namin ni Rebsel, hawak namin cellphone namin. Pagpasok sa loob, walang may cellphone, binulsa ko kaagad yung cellphone. Mga nakaupo sila, may hawak na notebook. Kasama yung Bible, may hawak na ballpen. Lahat nakikinig, walang nag-uusap, nagte-take down ng notes. Hindi po ako nagbibiro. Kung gusto nyo, isama ko kayo. Gulat na gulat ako doon sa culture ng discipline nila, no wonder sila ay lumalago. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, kaya mo rin yan. Depende kung tayo ay gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Pero pag ang tao hindi gutom, hindi uhaw, hindi niya nakikita na kailangan ko yan. Ang nasa heart niya, matapos lang yan. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. Bakit? Dahil ang salita ng Panginoon sa atin sa taong ito, unstoppable, rapid growth. Amen. All Christians, if you are a Christian, if you are a child of God, all Christians have an obligation to increase in their knowledge and understanding of the Lord by grow deeper in His Word. Pero hindi mangyayari yan kung hindi natin siseryosohin ang salita ng Diyos. Nung unang panahon, nung panahon namin ni Sister Connie Barro, walang online Bible, walang gadget. Pag magbubukas ka talaga ng Bible, sinabi, wala kaming mga ganyan. Acetate nun, acetate, maniwala kayo. Pag hindi pa marunong yung naglalagay ng acetate, paglagay na gano'n, baliktad. Eh ngayon nga, gusto natin yung nagpipindot, talagang odd time talaga, bago magsalita yung pastor, gano'n. Nung unang panahon, hindi gano'n kasi acetate, nilalagay na gano'n. Pagkatapos, walang mga aircon, electric fan, biglang nilipad yung acetate, talsika na gano'n. Hindi na kayo makarelate. Panahon yan namin ni Sister Connie Barro. At meron kaming dalang Bible. Pag sinabi, open your Bible in the book of Nehemiah, hahanapin mo talaga ang book. Ngayon, iba na. Let us go to the book of Nehemiah, pipindutin mo lang na ganon. Yung iba ayaw pang pumindot, hindi, lalabas yan doon sa screen. Spoon feeding na tayo. Magpalit kaya tayo ng hindi lalabas yung verse. Tapos lahat ng gadget merong pag-iiwanan sa labas, may number doon. Pagpasok dito, dala lang notebook tsaka Bible. Ha? Sino dito, alam nyo pang magbukas ng Bible? Pag sinabing, open your Bible on the book of Isaiah. Ano ang katabi ng book of Isaiah? Tinanong ko dati yan sa mga kabataan. Ano ang kasunod ng book of Isaiah? Sabi ng isa, ay lungkot. Ano ko talagang wala nang alam to? Isaiah ay lungkot? Hindi na alam ang Bible. Amen. Dati nung panahon namin ni Sister Connie Barro, pinamemorize ang Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Minimemorize namin yan. Bakit? Kasi kailangan naming buksan. Sino dito ang nakaka-memorize ng books of the Bible? 39 books.
39 books sa Old Testament, 27 books sa New Testament, 66 books. Sino dito? Yung hindi pastor. Kayang hindi kasi itong April, grow in the Word. Magtatawag tayo ng, di ba? So ano dapat natin gawin? Unang-una, para lumalim, read the Bible. The will of God has been revealed through the Spirit and has been written down. Nireveal ng Panginoon sa Espiritu, pero pinasulat niya by the apostles and other inspired men. This revealed will of God is easily accessible to us today in the Bible. Ang sabi ng 1 Corinthians 2:10, but God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among men knows the thoughts of man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Verse 12, we have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. Look at verse 13. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing special truths in spiritual words. Alam mo, ang ginawa ng Panginoon, gumamit siya ng mga tao upang yung gustong ipasabi ng Diyos, maisulat. Para mabasa natin. Para ano? Para mabasa. Ang tanong, binabasa mo ba? Honestly, mga kapatid, when was the last time you really sat down and intentionally read the Word? Yung hindi lang yung pag Sunday, nabasa mo sa small group, yung ikaw talaga, umupo ka, nagbasa ka ng salita. Tanungin mo nga katabi mo, kapatid, kailan ka huling nagbasa talaga ng Word of God? Para tayo ay lumago. O ito, tanong, sino dito nabasa mo na ang Bible from Genesis to Revelation, the entire book? Sabi ko na, panahon ni Sister Connie Barro yun. Gawin natin yan. Maa-amaze kayo. Kapag natapos na ninyo yung Bible from Genesis to Revelation, tapos na kayo, unti-unti kayo nag-aaral, you will be, mako-connect mo ang mga bawat bagay. At ito pa gagawin ni Lord. Are you ready for this? Pag binasa mo ang Bible, one day, dadalhin ka ni Lord sa Holy Land. Sabi ni Lord, interesado talaga ito sa akin. Interesado talaga ito kung ano mga nangyari doon sa bansang Israel. Dadalhin ko yan sa Israel. Kaya gumawa ka ng commitment. Sabihin mo, Lord, gusto ko makapunta ng Israel. Babasahin ko ang Bible from Genesis to Revelation. Kasi, tingnan niyo po ako, pag hindi mo nabasa ang Bible, napunta ka ng Israel, hindi mo ma-appreciate. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Hindi mo ma-appreciate. Ay, ang makikita mo doon, puro disyerto, bato. Pero pag nabasa mo yung Bible, makikita mo yung bundok, ay, ito yung Mount of, temptation. Mount of temptation. Ano yung Mount of temptation? Doon tinempt si Eve. Amen? Hindi. Doon tinempt ang Panginoong Jesucristo. Doon siya dinala ng Spirit ni God, ng Sovereign Holy Spirit, para mag-fasting for 40 days and 40 nights. Makikita niyo yun doon sa Holy Land Tour. Pero napakaina, mabasa natin ang Bible. First, read the Bible. Number 2, meditate upon His Word. Iba naman po yung meditation. God expects us to be thoughtful people. What we think about is important. Yung pinagbubulay-bulayan natin, mahalaga yan. Therefore, we should meditate upon God's Word. Meditating upon God's Word
will help us to retain, memorize, and recall verses from the Scripture. Pag nagsimula ka ng mag-meditate, dahil pinagbubulay-bulayan mo, pag nagdesisyon ka na i-memorize, ang dali mong i-absorb. Nababasa mo na eh. Na-meditate mo na, pag memorize mo, madali na lang. Naaalala niyo yung pag ikaw napupunta ka ng paulit-ulit sa isang lugar, kahit hindi mo i-memorize, nare-recall mo. Naku, ilang beses na akong dumaan dyan. Dapat kumanan. Kaya pag intentionally, sabi mo, gusto ko na talagang malaman paano ba pumunta dito, madali na kasi paulit-ulit mong nadaanan yung lugar. Amen? Psalm chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He meditates day and night. Ano daw mangyayari? Verse 3, he is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prosper. Kapag nagsimula ang tao magbasa ng salita ng Diyos, mag-meditate ng salita ng Diyos, pagpapalain ni Lord ang tao. Lalago, at pag lumalago na, makikita. Lalago sa iba't ibang aspeto ng buhay. Makikita ni Lord, pwede ko na itong pagkatiwalaan ng blessings. Lumalago kasi. Yan ang gusto ni Lord. Mapagpala ka. Pero lumago ka. Kasi pag hindi ka lumago, matatakot si Lord. Parang mali yung word. Hindi natatakot si Lord. Pero hindi ka pagkakatiwalaan ni Lord. Parang magulang. Nako, hindi pa nito kaya. Nakakita na kayo ng batang maliit, binigyan mo ng 1,000, hindi niya kayang i-handle yon. Amen? Yung bata binigyan mo ng 10,000, hindi niya kayang i-handle yan. Baka ikapahamak niya pa. Alam mo kaya hindi ka inaabutan ng 1,000,000 ni Lord? Dito. Pero pag nakita ni Lord, lumalago na ito ah. Kayang i-handle nito ang 10 million. Amen. And then honestly, kung si Lord ang titingin, ano ka? Pang 1 million? Pang 10 million? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid? Hindi, sige, tanungin mo siya, kapatid, palagay mo, pang 10 million ba ako? Kailangan nating lumago. Amen? Next, number 1 is to read the Bible, meditate the Word, study the Scriptures. Studying is more than just reading, listening, and memorizing. It involves us developing a deeper knowledge of the Scripture, allowing us to learn how to apply it in our lives para matutunan talaga natin paano natin ito ilalapat sa araw-araw na buhay. Kaya meron tayong mga equipping. Hindi lang, mga kapatid, huwag kayong makontento. Kung ikaw Kristiyano, huwag kang makontento na basta ako, umaattend ako ng morning prayer and devotion. Dapat mag-level up ka. Dapat nakakapag-COVID ng retreat ka. Dapat nakaka-attend ka ng mga equipping natin para lumalim ka ng lumalim sa iyong pagkakilala sa Diyos at maia-apply mo ng tama ang kanyang mga salita. Ngayon nga, meron pa tayong Bible Institute. Yung mga nakakadalo doon, namamangha. Akala ko isa lang langit, marami pala. Sino dito nakakaalam maraming langit? Ha? Amen? Meron akong narinig ang sabi, nalaman ko marami din palang impyerno. Ha? Oo. Nung napangasawa ko. Ituloy na natin ito. Acts chapter 17, verse 11. Sabi dito, these people were more willing to listen than the people in Thessalonica. Sa ibang translation po, more noble. The Bereans were eager to hear what Paul and Silas said, and look at this, and studied the Scripture every day to find out if these things were true. Dapat pala meron tayong ganitong spirit, the Berean spirit. Willing to study. Kapag meron ka, narinig mo, may tinuturo si Bishop, aralin ko yan. Gaano kaya katotoo itong sinasabi ni Bishop? Hindi yung dahil iba yung pagkakaunawa mo, aba, mukhang iba to. Ayoko na dyan sa church na yan.
aalis na lang ako. Aralin mo muna. Di ba? Eh, iba tao, inaral mo na ba talaga mabuti yan? Umupo ka at hindi naman. No? Ano lang, mga kaisipan na natanggap nung unang panahon. Patuloy tayong mag-aral. Amen! Amen. Purihin ang Panginoon. Gusto ni Lord lumago ka. Itutuloy po natin ito next week. Kasi tinitignan ko si Mary Lou, hindi naglalagay ng sign sa akin. No, baka po tayo ay ma-over sa ating oras. Amen? Itutuloy po natin ito. We want to grow in our relationship with God. Meron po akong sa inyo, announcement. Kinancel ko na lahat ng aking appointment. May nag-aano sa amin, pumunta ng Japan. Sabi ko, ayoko na munang pumunta ng Japan. Gusto ko sa Christ the Rock. So, buong month of April ay ako po ay nandito. So, itutuloy ko tong ating pinag-uusapan. Napakahalaga na tayong lahat ay lumago. Amen? Ito, ano ko sa inyo, assignment. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, may assignment tayo. Magdala kayo ng physical Bible. Para ibadating mo pag Sunday. Di ba? Pag pumunta ka dito, pag lumabas ka pa lang ng bahay, saan pupunta yan si kapitbahay? Parang may dala. Huwag mo itatago sa bahawak mo talagang gano'n. Amen? Pagtapos, pag may na-flash dyan, silipin mo kung nasaan. Parang yung binag-uusapan natin, pag napunta ka sa isang lugar, paulit-ulit, madali nang ma-retain. Pag ikaw nag-gadget, madali na lang. Kasi nasanay ka ng magbuklat ng Bible. Amen? Ang alam ko, meron tayong mga dyan, meron tayong mga available na Bibles kung wala kayo. Pero parang New Testament ba yon? No? But if you want to invest, meron namang mabibilhan. But mag-pray tayo, baka may nakikinig, gustong mag-donate ng Bible sa atin. Amen? Para tayo, pero kung ikaw gusto mo mag-invest sa iyong spiritual growth, then buy a physical Bible, simulan mo ng magbasa-basa. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah!